Nag-a-addict talaga si Marcos Jr. So sabi ko, ito ba yung sinuportahan sa presidente na addict? Kasi may nakita ako mga picture. During that time, wala pa akong video na nakita eh. Pictures pa lang at yung mga testimonial ng mga taong kakilala nila. So ayoko talagang paniwalaan yon. So binigyan ko siya ng chance na nakabalik na ako ng Amerika. So yung mga OFW na mga nagpa-follow sa akin, nagme-message sa akin may mga problema. So nakaupo na to si Marcos sa Miss Marlica, ito kami, ito yung sitwasyon namin. So nasanay ako ng PRRD time. Pino-forward ko yun sa mga agencies na pwede makatulong. Ito, pinorward ko. Akala ko mas marami tayong matutulungang OFW kasi direkta ako kay Lisa. Pino-forward ko sa kanya, alam, ito may problema. Dead ma yun, sin zone talaga. Wala siyang sinabi, okay Marlica, I will forward to this agency, to that. Sabi ko, bakit wala siyang pakialam sa problema ng ng mga Pilipino? So hanggang sa dumating yung time na maraming mga information talaga akong nakatanggap na tinatago ko lang dito. Sasabihin ko ba to? Actually sabi ko pa nga, let's give them a chance, baka sakali, bago pa lang. Hanggang sa hindi ko na kinaya. So yung una spokes, yung I think sa Sibuya, sugar smuggling. So hanggang sa dumating na yung mga information from different people, from different putting us in the government. Kaya sabi ko, talagang hindi sila para sa bayan. So yun, doon nagsimula na na ako. Kaya sabi ko, wala naman akong, sumuporta naman ako sa kanila na wala naman ako hiningin kapalit. Diba? At ang iniisip ko para sa pagbangon nga muli ng Pilipinas, so hindi naman ako nahingi ng pwesto, kasi hindi naman ako qualified talaga, diba? So, yun ang binabato nila sa akin. Pero ang katotohanan, kaya po ako nagsalita laban sa mga bangag na ito. Number one, nung nakita ko yung photo na si Marcos Jr. ay nagbabangag talaga. Then, ito yung mga anomalya, and syempre yung video lalo na pina-authenticate ko sa Amerika. So, yun na yun. At saka yung mga ginagawa nila sa atin, may progress ba Pilipinas? Wala. Diba? Yun eh. Ano yung nakita mong picture? Describe kung ano yung nagiinuman sila. Although yung picture na yon hindi siya ganun ka-latest. That was 2022. Nagiinuman sila. Well, ang iba doon patay na eh. Yung kaibigan niya. Patay na. Nandoon sa picture. Tapos may parang gusto may singhot. Tapos yung mga sabog, parang talagang sabog sila. Yung table is may mga food, may mga alak, iba-ibang klase ng alak, tapos nagsisession sila. Siguro mga, kung di ako nagkakamali doon sa picture na yan, siguro mga 7 to 8 na tao doon sa picture na yan. Hindi mo pa napapakita sa publiko yan? Wala kang kopya nun? Wala kang kopya nun kasi sabi nung kailala nila, this is for your eyes only. Hindi niya binigay sa akin. Just to prove a point. Ang sabi pa nga niya, you know what? Marami naman mga successful na na mga business people or business person na nagpa-function even though gumagamit sila ng pulburon. So ako naman, during the time na sinabi sa akin, sa loob-loob ko lang yun. Pero kasi denial pa na, okay, sabi ko na ganun yung thinking niya. Pero umasa pa rin ako. Umasa din ako sa sinabi niya na sana nga kahit na gumagamit siya, gawin niya yung tama para sa Pilipinas. Umasa ako as their supporter. Kaya nga hindi ako naglabas kaagad ng ganong issue eh. Inantay ko talaga na may mag-trigger o magkaroon ng grounds para mag-speak up ako at sabihin sa totoong mga Pilipino na eto yung sinuportahan ko, addictus. Okay, ano ngayon ang masasabi mo sa mga kapwa mo, mga loyalist na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin kay Marcos Jr.? Well, yung mga loyalist karamihan na mga naniniwala sa kanila, sila ay nababayaran. Meron akong dokumento dyan na sila, may mga nilabas na ako. Yung mga dugyots na, nababayaran talaga nila yon, bayad sila. Doon naman sa mga walang connection sa Malacanang na nagbubulag-bulagan pa rin, iidilat nyo po ang inyong mga mata. Ito lang ang challenge sa inyo eh. Kung ako ay para lang sa pera, kung ako ay para sa posisyon, hindi na po ako nagsalita.
Diba? Nandoon na ako, katabi ko na First Lady. Pwede na ako magsunod-sunuran sa kanya. I can make millions of billions of money na nakawin ko sa inyo. Pero I chose to fight for what is right. Mga kaibigan, nasa spokes hour niyo lang nakita for the first time ang kwento ni Maharlika at bakit siya na-disgusto sa Marcos Jr. administration. Meron bang mga tanong? May mga katanungan galing ba? kahit kanino? Palanggan ng bayan. Nakita rin ni First Lady sa US. Never. Paano niya ako kikitain? Diba? Tsaka hindi ako may pagkita kasi it's either gugurgurin niya ako or jajampalin ko ang Feslock. Diba? Eh kasi may assassins eh. Kung ayaw niyo po ma-community standard sa Facebook, gamitin niyo lang ang vocabulary. Gamitin nyo lang yung vocabulary ko para hindi tayo maano. Kaya ang favorite word ko ay Jutang Genemes. Hindi kami magkikita noon, 'di ba? Takot lang niya. Well, we don't know kasi alam mo naman yung babaeng 'yon, predated yung mga pictures. Kaya nga Paano mo naman paniniwalaan, baby? Yes, nasa Pilipinas, we don't know. Pero kasi paano ka magtitiwala sa isang bangag? Sige nga. Ayan. Wala na. Palanggan ng bayan, final message na lang sa lahat ng mga Pilipino nagmamahal kay dating Pangulong. Well, sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal, hindi lang kay PRRD, para sa Pilipinas. Lahat naman tayo dito, hindi personal na dahil gusto natin mga Duterte. Ako talaga, ang aking interpretasyon sa mga Pilipino dito na nakikipaglaban dito man sa Dahig o sa ibang na bahagi ng mundo, ay dahil gusto nilang magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga pamilya nila, ang ating mahal na inang bayan Pilipinas. So mensahe ko sa inyo, huwag po tayong tumigil sa pakikipaglaban kung ano yung tama. Alam ko mahal ang pakikipaglaban sa tama dahil namamasahe tayo dito. So papasan ba't didinggin din tayo ng Diyos na ibigay sa atin naman lang ang kaalwanan sa bansang Pilipinas. Hindi na pupugaran tayo ng mga addictus. Yan, para naman kay spokes ng bayan, final message. Well, alam niyo po, maraming salamat sa suporta na binibigay niyo sa akin, sa Pilipinas, dito sa Netherlands. No? Sa akin po, secondary lang yung pagiging abogado kay Presidente Duterte. Sa mula po, sinuportahan natin ang Presidente Duterte dahil tama ang kanyang naging pamumuno sa Pilipinas. Sa panahon niya, naging mapayapa ang ating mga komunidad, musbong ang ating ekonomiya, tumaas ang ating turismo, nagkaroon ng mas mabuting kabuhayan ang mga Pilipino. No? At lalong-lalo na ngayon na nakukumpira natin sa administrasyon ni Marcos Jr. No? Na isa na tayo sa pinakamasamang ekonomiya ngayon at tayo na ang notorious for one of the most unsafe cities. Dati pinaka-safe tayo, ngayon isa na tayo sa pinaka-delikatong lugar at syempre kulela tayo pagdating sa turismo. So talagang isa pang hindi ko makakalimutan yung nakita ko sa unang pagkakataon yung bahay kalapati na tawag ko na tinitira ni Presidente Duterte. Hindi talaga ako mapaniwala na ganun kaliit ang bahay ni Presidente at parang bahay kalapati kasi meron siyang circular stairways papunta sa maliit niyang kwarto which is the entirety of the second floor. Pwede pala talaga na maging Presidente na hindi nagpala. Kaya naman po, ganito na lang ang pagmamahal na pinapakita na sa bayan ng Pilipino. Isa lang po dun sa milyon-milyones sa pagmamahal ni Presidente Duterte, whether or not I retain as counsel, secondary po yung issue na yan. Ang importante, ipakita natin. Mahal natin siya dahil tama ang kanyang naging pamumuno. Yes. Okay?